Find the woman who has the surname Tortuga. Malamig na utos si Guillermo sa sekretarya niya, tsaka niya ibinaba ang tawag. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nagkaroon ng interes sa babaeng nakasama niya lang naman ng isang gabi, nang dahil lamang sa isang unexpected na laro. Pero ang gabing yon ay nag-iwan kay Guillermo ng isang alaala ng babaeng kanyang nakasama na mahirap ng kalimutan. Alam niyang hindi katulad ng ibang babae ang nakasama niya, lalo pa nang malaman nito na isa pang berhen, si Melody. Dahil ng pagkaangat ni Guillermo ng kumot na tumatakip sa katawan niya, ay tumambad sa kanya ang bahid ng dugo. What a rare woman! Nakangisi niyang saad dahil sa lahat ng babaeng naikama niya, bukod tanging si Melody lamang ang kaisa-isang nag-iwan ng dugo sa higaan. And for him, this is definitely rare in a woman, lalo pa sa panahon ngayon. Halos iilan na lamang talaga ang mga babaeng maingat na pinaninindigan ang kanilang prinsipyo at pagkababae. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Melody Tortuga ay isang anak ng mayamang negosyante na si Don David Tortuga. Nang mamatay ang kanyang ina na si Doña Elena, ay muling umibig ang kanyang ama kay Doña Brigida. Merong anak na babae si Doña Brigida sa ibang lalaki, at iyon ay si Stacy, na ngayon ay kaagaw na ni Melody sa mana na dapat ay sa kanya lamang. Hilaw na tumawa si Melody para bang pinipiga ang puso niya na sobrang sakit sa mga oras na ito, pero pinipilit niyang pinapakalma ang sarili at tinuturo ang maging banayad lamang ang emosyon sa mga oras na iyon. Hindi niya matanggap na ang porsyento niya sa mana na dapat ay para sa kanya lamang ay hinati pa ng kanyang ama sa half-sister niya na si Stacy. Kung tutuusin ay dapat sa kanya lang naman talaga yon. Ngunit dahil tuso at magaling mambilog ng ulo ang mag-ina, ay madali nilang napaikot sa kanilang mga palad si Don David. Dad, nagbibiro ka lang diba? Bakit kailangan may kahati ako sa yaman na ipinundar ni Mommy? Siya ang nagpakahirap sa kumpanyang to, kaya hindi ko matatanggap na maging kahati ko rito si Stacy. Sigaw ni Melody sa kanyang ama na blanko lang ang mukha habang nakangiti naman sina Stacy at Doña Brigida, ang mag-inang peste sa buhay ni Stacy. Nakahalukip-kip pa nga ang mga kamay ng mga ito at parehas na nakataas ang tigi-isang kilay. Simula nga nang dumating ang dalawang ito sa buhay niya ay nagkandaletse-letse na ang kanilang buhay at maging ang relasyon nilang mag-ama ay unti-unti nang nawawasak dahil sa dalawang ito. Kaya naman galit na galit si Melody at kailanman ay hindi niya matatanggap ang dalawa. Maya-maya pa ay nakialam na si Stacy. Siyempre, kailangan niyang magpasipsip para siyang paboran ng kanyang ama. Ito rin ang turo ng kanyang ina na si Doña Brigida para daw makuha nila ang buong yaman ng mga tortuga. Melody, irespeto mo naman si Daddy. Pinabastos mo siya. Parang wala kang pinag-aralan. Huwag mo naman siyang sinisigawan. You shut up. Manahimik ka nga dahil usapan lang to ng mga tunay na tortuga. Sampid lang kayo sa pamilya namin, kaya wala kang karapatang magkomento o magbigay ng suhestyon o diktahan man kung ano ang dapat kong gawin o sabihin. Wala kang karapatan. Nanilisik ang mga mata ni Melody kay Stacy dahil sa sama ng loob at inis dito. Natahimik silang lahat dahil ngayon lang nila nakita nagalit si Melody. Halos gumuhit nga ang mga litid ni Melody sa liig niya sa tindi ng galit niya. Hindi niya kasi matatanggap ang pangyayaring ito. Sa halip nga na matakot itong si Stacy, ay pasimple pa itong umisi na tila inaasar pa si Melody. Minsan pang tiningnan ni Melody ang kanyang ama pero nananatili pa rin itong tahimik. Para bang hindi na talaga siya nito pinapakinggan dahil unti-unti nang nalalason ng mag-ina ang utak ni Don David. I don't know you anymore, Dad. Hindi na kita nakikilala, Daddy. I was once a daddy's girl, pero anong nangyari? Mas pinili mong makinig sa dalawang to? Tapos ako ano?
Ayos lang sa'yo na sumama ang loob at pagtulungan ng dalawang yan? Dad, this isn't you anymore. Kailan ka ba magigising? Kailan ka ba mauuntog at matatauhan na binibilog lang ng dalawang to ang ulo mo? Sigaw ni Melody na halos mangiyak-ngiyak na. Sa pagkakataong yon ay sumabat na rin sa usapan si Doña Brigida dahil para sa kanya ay sumusobra ng inaasang ito ni Melody. Maghinay-hinay ka sa pananalita mo, Melody. Baka nakakalimutan mo. Ama mo ang kinakausap mo. Paano ka kakampihan nitong si David? Ikaw tong black sheep ng pamilyang to. Hindi ka tumulad dito kay Stacy na napaka hands-on pagdating sa kumpanya. Siya ang tunay na nagpapakita ng malasakit at hindi ikaw. Kaya nararapat lang na mapunta kay Stacy ang mas malaking shares at hindi sa'yo. Galit na sagot naman ni Doña Brigida. Wala akong pakialam sa paliwanag ninyo. Dahil kahit baligtarin niyo pa man ang sitwasyon, kahit dalhin niyo pa ako sa korte, ako pa rin ang papaboran. Dahil ako ang tunay na tortuga, ang nag-iisang tagapagmana at ang natitirang may karapatan sa aming mga yaman. At malinaw na hindi kayo yon. Hindi kayo yon, mga sampid. Halos lamunin na ni Melody sa galit sina Doña Brigida at Stacy. Matagal na rin kasi niyang kinikimkim ang kanyang galit at sama ng loob. Matagal niya nang tinitiis ang pang-uuto ng dalawang ito sa daddy niya na ultimo nga desisyon nito sa kumpanya at mga tao nila ay nakokontrol na ng dalawa. Kaya naman sumabog na si Melody at hindi na nakapagpigil pa. Napapalunok na lang sina Stacy at Doña Brigida dahil nasanay silang tahimik lang si Melody at para bang walang pakialam sa mga nangyayari. Pero nagkamali sila dahil ibang-ibang Melody na ang kasama nila ngayon. Tila ba nasagad na talaga ang pasensya ng dalaga at lumalaban na ngayon. Hindi na rin niya kasi matiis ang mga ginagawa ng mag-ina kaya umusok na siya sa galit. Sa kabilang banda ay nag-react na rin si Don David. And as usual, si Melody pa rin ang lumalabas sa masama at talagang ang inang bruha pa ang pinapaboran niya. Don't shout at me, Katarina. I am still your dad. And don't question my decisions. At huwag mo rin sisigawan ng mommy mo ngayon na si Brigida. Sa ayaw mo man na sa gusto, ay bahagi na siya ng pamilyang to at may karapatan na rin siya sa kumpanya ko. At kung ano man ang mga desisyon ko, ay pinag-isipan ko yan ng maayos at nakabase lamang sa actions mo. Katulad niyan, dahil sa kaka-party mo tuwing gabi at want to sawa sa alak, paano kita kakampihan yan? Paano ko ipagkakatiwala sa'yo ang sinasabi mong kumpanya na itinaguyod ng mami mo? At isa pa, this is our company, Melody. Hindi lang sa mami mo, kundi sa akin din. Kaya manahimik ka na dyan at huwag ka na makipagtalo pa dahil hindi ka rin naman mananalo sa akin. Sagot naman ng kanyang ama na hindi na rin nakapagtimpi pa. Hilaw namang tumawa si Melody. Ito lang ang sasabihin ko, Dad. Huwag sanang dumating sa oras na pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Pati na rin sa mga alaala ni Mommy. Ngayon pinapalabas mo na silang kinakampihan mo. Pwes, hindi man ngayon. Pero darating ang panahon na marirealize mo na sila ang ahas at anay sa pamilyang to. At sana, kapag dumating ang panahon yon ay nandito pa ako. Nagpapakaanak ako sa'yo, kahit na hindi ka nagpapakatatay. May diin niyang saad sa kanyang ama at saka siya tumayo at tiningnan naman ni Stacy at Doña Brigida na animoy nanonood lamang ng isang pelikula sa isang sulok. Namumula ang kanyang mga mata sa galit at sininghalan lamang siya ng mga ito. Siguraduhin mong mapapanindigan mo ang kumpanya, Stacy. Siguraduhin mong aalagaan mo ang mga tao namin na binigyang halaga ng mommy hanggang sa mamatay siya. Siguraduhin mo. Dahil itaga mo man sa bato. Sa oras na magkaroon ako ng pagkakataon na mabawi ang dapat na sa akin, pupulutin muli kayo ng kabit na yan sa lansangan kung saan kayo nanggaling at nababagay. Tandaan mo yan. Pagbabanta niya kay Stacy, saka niya kinuha ang bag niya at umalis na sa hapagkainan. Mariing napikit si Don David. Ang mga mata niya nang makaalis na ang kanyang anak. Hinawakan naman ni Doña Brigida ang kamay ng asawa niya at dahan-dahan niya itong hinaplos.
Huwag mo na siyang isipin, darling. Tama ang ginawa mo. Tama lang ang pagmamatigas mo. Masyado na siyang nai-spoil ng yumao mong asawa ni si Elena. Kaya ganun-ganun na lang kung sagutin at sigawan kanya tapos sa harapan pa namin. Wala siyang modo. Hayaan mo na siya. Kapag nagsolo na siya, doon niya malalaman at marirealize ang hirap ng buhay. Hayaan mo siyang matuto. Huwag mong kukonsintihin. Tama lang ang ginawa mo, darling. Nandito naman kami ng anak mong si Stacy. At hindi hamak naman na mas mabait siya kaysa kay Melody na walang modo, no? Kaya wag mo na siyang habulin pa dahil wala rin namang kwenta ang ipinaglalaban niya. Pang-uuto pa ni Doña Brigida na kaagad namang sinang-ayunan ni Don David na para bang hindi na pinag-isipan pa ang sinabi nito. Ngumiti naman ang nakakainis si Stacy sa kanyang ina dahil nagtagumpay sila sa plano nila. Nakuha na nila ang mana at nailipat na sa pangalan ni Stacy lahat. At higit sa lahat ay tuluyan na nilang nakuha ang tiwala ni Don David kaya naman nakajackpot talaga ang mag-ina. Palibhas ay mahal na mahal ni Don David si Doña Brigida kaya napakadali para sa dalawa ng lahat na kuhanin ang mga gusto nila. Nabulag na rin si David sa maling pag-ibig kaya kahit napasakitan niya ang anak ay wala lang sa kanya. Naging bulag siya sa katotohanan. Samantala naman hindi mapigilan ni Melody ang galit niya. Sigaw siya ng sigaw para ilabas ang sakit na nararamdaman niya. Kahit naman magwala siya at sumigaw maghapon, wala namang makakarinig sa kanya dahil nasa tahimik siyang lugar. Nangingit-ngit ang ngipin niya. 5 taon siyang nanahimik. 5 taon niyang itinago ang sakit na nararamdaman niya. Hindi siya makapaniwalang nagawa ito ng sarili niyang ama sa kanya. 5 taon ang nakalipas simula nang mamatay ang kanyang ina na si Doña Elena at iyon din yung taon na nalaman ni Melody na may kabit pala ang kanyang ama. Nakamamatay lang ng kanyang ina noon ay may ibang babae na kaagad itong kinakasama kaya labis-labis na lamang ang sama ng kanyang loob. Hindi niya lubos maisip kung gaanong nagawa ng kanyang ama na lokohin ang kanyang ina dahil sa pakiwari niya ay hindi pa man namamatay ang kanyang ina ay magkalaguyo na talaga ang dalawa. Dahil minsan na rin nakita ni Melody noon si Doña Brigida sa mga events na may malagkit na tingin sa kanyang daddy. Habang inaalala iyon ni Melody ay pigil lamang ang pag-iyak niya at nakagat pa nga niyang pang-ibaba niyang labi. Pakiramdam ni Melody ay sasabog na siya. Para bang pinipiga ang buong katawan niya. Napaupo na lang siya sa buhanginan at humikbi ng humikbi. Sa loob ng 5 taon, tiniis niya ang lahat ng sakit. Kinimkim niya lahat. Mahal na mahal niya ang daddy niya pero mas mahal niya ang mga alaala ng mommy niya, lalong-lalo na ang pamilya niya. Iyak lang siya ng iyak at paulit-ulit na dinadakot ang buhangin at saka isinasaboy sa rumaragasang alon na paulit-ulit na lumalapit sa kanya. Durog na durog pa siya noong namatay ang kanyang ina at mas lalo lang siyang dinurog ng sarili niyang ama nang iuwi niya na ang kabet at ang anak sa sarili nilang bahay na wala man lang delikadesa. Mom, may hinausal na Melody habang humihikbi-hikbi sa pag-iyak. Para siyang tuta na nawawala at hindi alam ang patutunguhan. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Paano ba niya mababawi ang kumpanya sa kamay ng mag-ina? Paano ba niya muling makukuha ang tiwala ng kanyang ama na inagaw na ng 2 bruha na sina Doña Brigida at Stacy? Sobrang daming katanungan sa kanyang isip. Gusto na sana niyang takasan ngunit may pumipigil sa kanya at alam niyang iyon ay ang presensya ng kanyang mommy. Marahil ay maging ito ay tututol sa mga nangyayari ngayon kaya gusto niya nang lumaban si Melody. Ngunit paano? Paano kung nagang iisang kakampi niya ay nawala pa at ang turing na sa kanya ngayon ay kalaban at kaaway? Niwala siyang pera. Wala siyang kahit anong ari-arian. Wala nang kahit na ano pa si Melody. Gusto niya magsimula muli pero saan siya kukuha ng perang panimula? Hindi na rin siya bibigyan pa ng kanyang ama dahil halos lahat ng accounts nila sa bangko ay si Doña Brigida na ang kumokontrol at nagmamaniobra. Napatigil sa pag-iyak si Melody nang maalala niya ang pinag-usapan nila noon ni Charlene, ang kaibigan niya simula noong high school. Pinunasan ni Melody ang mga luha niya sa kanya nilunok ang sarili niyang laway. Minsan nilang napag-usapan na doon sa laging pinupunta ni Charlene na bar ay laging may special game na kung tawagin every Saturday. Ang tawag pa nga sa bar na iyon tuwing Sabado ay Special Saturday.
dahil iyon ang araw na nagpupuntahan doon ng mga mayayamang bachelor sa bansa, mga tagapagmana at CEO ng mga sikat na malalaking kumpanya. At ang larong yon ay kaakibat sa consequence kapag natalo, pero may kabayaran pa rin sa huli. Yun nga lang, nakasaalang-alang doon ang kanyang pinakaingat-ingatan na pagkababae at dignidad. Dahil para sa iba ay katuwaan lang ang larong yon. At saka, pabor rin siya sa mga kababaihang nandoon dahil sa oras na matalo sila o manalo, ay maikakama pa rin sila ng isa sa mga mayayamang bachelors na nandoon at isa iyong pribilehiyo sa mga kababaihan. Pinag-iisipang mabuti ni Melody ang mga gagawin niya. Wala siyang ibang kailangan, kundi ang malaking pera para makapagsimula siya at masimula ng plano niyang pagbawi sa kumpanya. Kaya naman, nang sumunod na araw ay pinuntahan ni Melody ang kaibigan niya para makahingi ng tulong dito. Hindi muna niya tinanong about sa laro at inuna muna niyang magbakasakali kay Sherlyn para hindi na rin niya isasakripisyo pa ang kanyang dangal. Pasensya ka na, Melody, pero wala rin akong ganyang kalaking pera eh. Alam mo naman na madalang na lang akong bigyan ni Daddy ng allowance. Dahil graduate na tayo kaya natural na dapat ay kumikita na ako ng pera ngayon. Pero wala eh. Mas gusto ko pang mag-party all night at wala pa ako sa wisyo na magtrabaho. Kaya sorry sis ha, wala pa ako mapapahiram sa'yo ngayon. Na-guilty na wika naman ni Sherlyn. I understand sis. Sorry din ha. Alam mo naman na ikaw lang ang kaibigan ko. At alam kong malalapitan kaya sumubok na ako. Sorry sis. Paghingi naman ng paumanhin ni Melody sa kanyang kaibigan na si Sherlyn. How about your dad? As in, bad terms na ba talaga kayo ngayon? You're still his only daughter. Take note ha. Original and legit daughter. Umiling si Melody. Ayaw niya nang pag-usapan pa ang kanyang ama dahil talagang sumasama lang ang kanyang loob dahil sa mga nangyayari sa kanila. Sobrang close sila ng dating mag-ama. Ngunit sa isang iglap ay nabago yon nang dumating ang mag-inang Stacy at Tonya Brigida. Alam naman yun ni Sherlyn dahil saksi rin siya sa closeness sa mag-ama kaya laging panghihinayang na lang kung mababasura na lamang yung samahan ng dalawa nang dahil lamang sa mga sampid. Wala nang naging komento pa doon si Melody at tumahimik na lamang. Gets na rin naman na yun ni Sherlyn kaya hindi na siya nag-usisa pa. Sa kabilang banda dahil negative siya sa pagpapahiram ng pera kay Sherlyn, bilang panimula ay no choice na rin siya kundi i-open ang kanyang second option. At iyon nga yung special game na tinawag doon sa bar. Naaalala din niya ang sinabi ni Sherlyn na may dati rin silang kaklase na sumubok ng larong yon. Pero base sa kwento ng kaklase nilang yon ay mababa lang daw ang premyo. Pero ang worth it daw. Yung gabi na makasama ang isa sa mga bachelor sa kama. And that experience is more memorable than money. Siya nga pala sis, maalala ko lang. Yung kinuwento mo sa akin last time about dun sa kaklase natin na sumubok ng special game sa bar. Kamusta na kaya siya? Malaking pera kaya nauwi niya at naging premyo niya? Nagsalubong ang kilay ni Sherlyn sa tinanong ng kaibigan niya. Hoy, nasisiraan ka na ba ng bait? Gusto mong patusin ang cheap na larong yon? Parang nagbebenta ka na rin ng aliw doon. At saka 20,000 lang daw ang binayad sa kanya, no? Pero dahil matakaw sa lalaki ang kaklase natin yon, naku, wala siyang karekla-reklamo dahil ipinagmamalaki pa niya na mas masarap naman daw ang kanyang nararanasan. At saka ano ka ba, Melody? Mayaman ka't bilyonaryo ang pamilya mo. Tapos babagsak ka lang sa pagiging cheap na girl na papatol sa mga ganong laro. Huwag mo ang ibabayang pride at dignidad mo dahil lang dyan, magtigil ka, Melody ha. Paniner mo naman ni Sherlyn. I don't have a choice. Yun lang din ang tanging paraan na naiisip ko ngayon para magkaroon ng malaking pera. Ayoko namang maupo at manahimik na lang habang nagpapakasasa sa yaman namin sina Stacy at ang kerida ni Daddy na si Brigida. At saka once ko lang naman gagawin yun. Once na manalo ako sa larong yun, at matapos ang gabing yun, with a bachelor, at maibigay yung premyo ko, ihinturin ka agad ako. Hindi na ulit ako pupunta sa bar na yun. Susubukan ko lang din naman eh. Napabuntong hininga na lang si Sherlyn at walang nagawa nang pilitin siya ni Melody na samahan doon sa bar na kanyang sinasabi. Desperada na nga itong si Melody at gagawin niya lahat para magkapera.
Kahit pang maging kapalit noon, ay ang kanyang iniingatang puri at dignidad. Kaya naman kinagabihan din noon ay pinuntahan kaagad ni Melody ang bar na sinasabi ni Charlene. Hindi nga siya nasamahan ni Charlene dahil sa may iba rin itong appointment. Nang marating na ni Melody ang bar ay pumasok na siya sa loob at bago siya nagtanong tungkol sa special game na iyon sa tao doon sa bar area, ay lumagok muna siya ng alak para magkaroon siya ng lakas ng loob. Pero nang maisip niya ang sinabi ni Charlene na 20,000 lang daw ang larong yon kapag nanalo siya, ay kulang pa yon para magsimula siya ng panibagong buhay. Wala na rin kasi siyang choice kaya naman napilitan na rin siyang gawin ito. Kahit pa ang halagang yon ay barya lamang talaga dapat para sa kanya. Napaupo na lang si Melody sa isang sulok at napapasabunot na lang sa sarili niya dahil hindi niya alam kung ano pa bang dapat niyang gawin. Tahimik siyang nag-oobserba sa lugar. Minamanmanan niya ang mga kababaihan na nandoon. Kung ano ba dapat ang gagawin niya. Halos lahat sila ay tila ba para laging may hinahanap at hinihintay. Pero ang hinihintay lang naman talaga nila ay ang pagdating ng mga bachelors. Wala namang kamalay-malay si Melody. Nandun din pala si Stacy na sasali din sana sa laro dahil rinig niya na sabi-sabi ng mga nandun ang kanyang ultimate crush na si Bachelor Guillermo Casanova. Ang tagapagmana ng Casanova Corporation ay siyang pinakagwapo at pinakamayaman sa lahat ng mga bachelors na pupunta doon. Kaya naman maraming naglalaway sa kanya at kabilang na doon si Stacy. Inis na inis naman si Stacy dahil siguradong hindi siya makakasali dahil nandun si Melody. Hindi kasi pwedeng gumawa ng ikakasira ng pangalan niya dahil maaaring gawin itong alas sa kanya ni Melody. Buwisit talaga. Ano kayang ginagawa ng babaeng yan dito? Panira talaga sa mga plano ko. Buwisit! Anas si Stacy habang nakamasid sa malayo at nanilisik ang mga matang nakatingin kay Melody. Habang si Melody naman ay tila buwis buhay na naghahanap ng pagkakakitaan na ultimo dignidad niya at pure ay kailangan niyang ibenta. Sa mansya naman ay napag-isipan na ni Don David na ibigay na nga ang malaking bahagi ng kanyang anak na si Melody sa kumpanya dahil napagtanto niyang tama nga ito. Siya ang tunay na anak kaya nararapat lang na sa kanya mapunta ang malaking bahagi na mana. Isa pa ay nakausap din kasi ng Don ang ama ni Charlene at naikwento dito na nanghihiram na ng pera si Melody sa kanyang anak. Kaya naman bigla siyang nakaramdam ng awa dito. Kausap niya ngayon ang kanyang lawyer at narinig lahat ni Doña Brigida ang plano ng kanyang asawa. Kaya mabilis niyang tinawagan si Stacy para sabihin ang nalaman niya. No! Ana si Stacy sa kabilang linya. Hindi siya makakapayag na maghati sila ni Melody sa shares. Tapos, mas malaki pa ang kabahagi niya dahil kapag nakapasok ng kumpanya si Melody, madali na lang para sa kanya ang lahat at mababawi niya na ang kumpanya. Lalong napatingin ng masama si Stacy kay Melody at kailangan niya ngayong mag-isip ng paraan para tuluyan ng masira ang pangalan nitong si Melody sa kanyang ama. Nag-isip kaagad ng paraan si Stacy. Napangisi siya at napataas ang kilay nang maisip niya na baka kaya nandito rin si Melody ay para sa laro. Pero magkaiba sila ng dahilan. Si Stacy ay naroon para manalo sa kama kay Guillermo. Habang si Melody naman ay naroon para manalo ng pera dahil sigurado siyang ito ang kailangan niya ngayon. Pera. Kaya naman gagamitin niya ang kahinaan ngayon ni Melody. Alam kong pera ang kailangan ni Melody ngayon, Mom. Nandito ako ngayon sa bar at nandito rin siya. Alam kong tumatakbo sa isip niya kaya ipaubaya niyo na sa akin ang bagay na to. Sisiguraduhin ko na sa paglabas ni Melody ng bar na to ay sira na rin ang pangalan niya. Patuloy na siyang itatakwil ni Daddy David. Sa akin lang, Amana. Sa akin lang. Mariing sabi ni Stacy habang nakangisi at iniisip ang kanyang maitim na balak. Nagtawa na naman ang mag-ina dahil sa masamang plano nila. Samantala, tatayo na sana si Melody at lalabas na sana ng bar nang isa-isa nang nagpasukan sa loob ng bar ang 4 na lalaki na puro nakasuot ng business suits at lahat ay nakasuot ng half-face na maskara. Tila ba kusa nilang hinahawi ang kanilang dinaraanan dahil otomatikong umaalis sa daan ang mga taong nakaharang doon. Halos magpatari pa ng mga babae nang makita ang mga mauugat na braso ng mga lalaki. Maging si Melody ay napatingin na rin doon at sa isip niya ay ito na marahil ang mga bachelors na magpapalaro ngayong gabi.
Doon dumiretso ang apat sa gitna ng entablado at inuko pa ang apat na upuan na nandoon. Sa harapan naman nila ay may isang mahabang mesa kung saan may nakapatong doon na iba't ibang klase ng alak na sa palagay ni Melody ay nasa 6 hanggang 10 klase ng alak ang nandoon na nakahilera. At dahil familiar naman si Melody sa mga mamahaling alak, ay sigurado na siya na ang mga alkohol na yon ay talaga namang matatapang ang epekto sa kung sino man ang iinom noon at madaling makakalasing. Sa kabilang banday, nagpalakpakan muna ang lahat, nawari yung apat ang pinagpapalakpakan. 4 na babae lamang ang maaari maglaro at iyon ay hindi lamang basta-bastang voluntaryo, kundi kung sino ang unang matapatan ng spotlight ay siyang unang sasabak sa laro. Nangi-anunsyo na ng host ang magiging laro, which is kailangang dire-diretsong inumin ang bawat alak na nakatagay sa bawat baso nang walang tigil. Talo na kaagad kapag huminto, kahit 3 segundo. At kapag nagawang inumin lahat ng alak, ay haharap na ang player sa 4 na lalaki at doon ay lalakad na siya sa kung kanino man siya mapupunta. Sigurado kasing hindi magiging madali ang paglakad nun dahil nga ang alak na yon ay malakas ang tama sa katawan kaya siguradong magpapagewang-gewang na kaagad ang lakad nila. Nang iutos na paggalawin ng spotlight, nabigla na lang si Melody nang sa kanya unang magtapat ang ilaw. Okay, there you are. Meron na tayong first player. And that lady in red, please come up on stage and join us here. Bigla namang nanginig ang tuhod ni Melody. Malakas naman ang loob niya pero para ba ngayon ay bigla siyang dinapuan ng kaba. At bago pa nga magbago ang isip nila ay nagpunta na rin si Melody sa itaas ng entablado. Napataas naman ng kilay si Stacy at halo-halo ng emosyon niya ngayon. Masaya dahil sa wakas ay may alas na siyang panghahawakan kay Melody. And at the same time ay nakakaramdam din siya ng inis dahil posible na kay Guillermo ito mapunta. Okay, Miss Lady in Red, you are so pretty. Tell us your name. Masiglang tanong ng baklang host. Nagkukulbitan pa ang 4 na bachelors doon at marahil nagagandahan din sila kay Melody. I'm Mel. Matipid na sagot naman ni Melody. Nagsigawan naman ang lahat na may halong inggit dahil para sa kanila ay napakaswerte ni Melody. Sa kabilang banday dahil alam naman ni Melody na ang gagawin ay sinimulan na rin nila ang palaro. Huminga muna siya ng malalim at saka sinimulan ng inumin ang alak na nasa kanyang harapan. Habang abala naman si Melody sa palaro ay abala na rin si Stacy sa pagkuha sa kanya ng litrato at may video pa. Wala pang ilang segundo ay naubos na ni Melody ang alak. Nasaid na said pa. Napamangha naman ng mga audience maging ang 4 na bachelors dahil para sa kanila ay napakalakas naman ng babae ito na wala man lang inurungan. Kaya naman sa isip nila ay baka nga sabik na sabik din si Melody sa premyong ikakama siya kaya gana na lang kadesperada ang babae. Nang maubos yun ni Melody ay humarap na rin siya sa 4. Bigla namang naningkit ang mga mata ni Melody. Akala nga niya kaya niyang madala ang alak. Ngunit parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa kanya. At feeling niya ay babagsak na siya. Ang punteriya sana niya ay yung nakapula at yun ay si Drake. Ngunit nang nagsimula na siya maglakad, ay napabagsak na lang siya sa katabi nito ang si Guillermo. Nagsigawan naman ang lahat ng may panghinayang dahil si Guillermo din sana ang gusto nila. Ngunit dahil sa kanya napunta, ay unavailable na ang lalaki. Maya-maya pa ay katulad ng kondisyones ay nagtungo na rin sila sa VIP room na naroon din sa loob ng bar. Wala namang kaide-ideya si Melody na kaya naman pala siya biglang nalula ay dahil sa droga na inilagay sa huling anak na kanyang ininom. Kaya naman biglang nag-init ang katawan nitong si Melody at tila ba nawala siya sa tamang wisyo. Hinubad ni Melody ang damit at dahil init na talaga siya at nang makita niyang lalaki na si Guillermo na nakaupo sa may malapit na bintana ay nilapitan niya ito. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ay hindi niya kontrolado ang isip niya. Hey, 20,000 is not enough. I don't deserve that amount. Lasing na sabi ni Melody. Kunot noon naman siyang nilingon ni Guillermo. The only Guillermo Casanova in the country. The most powerful businessman at ang kinakatakutan ng lahat because he is one of the elite. Dala ng kalasingan dahil maganda at nakakabigani naman talaga itong si Melody.
ay walang ano-anong hinalikan na ni Guillermo ang babae. Hanggang sa tuluyan na may nangyari sa kanilang dalawa. Wala nang usap-usap pa, dala ng kasabikan. Nang sumunod na araw sa mansyon ni na Melody ay isang malakas na sampal ang lumipad sa pisngi ni Melody nang makauwi siya sa kanila. Halos mabingin siya sa lakas ng sampal ng kanyang ama. Anong ginawa ko to deserve this, Dad? Nilaso na naman ba nilang utak mo? Blanco niyang tanong sa kanyang ama. Hindi niya kilala ang ama niya simula nang mamatay ang kanyang ina. Sa katunayan ay kababalik lang din ni Melody sa wisyo mula ng gabing yon, dala ng alak at ng droga. Ano sa tingin mong ginawa mo para magalit ako ng ganito? Melody, hindi kita pinalaki para maging maruming babae. At lalong hindi kita pinag-aral para lamang mag-asal na asong pusali at malulong sa droga. Hindi na ikaw ang anak na nakagisnan ko. Sigaw ng Don. Don't you dare call me anak. Dahil simula nang iuwi mo ang kabit mo sa bahay na to at ang anak ng babae mo sa ibang lalaki, ay kinalimutan ko nang I was the only heiress of this family. How can you still call me anak? Kung ikaw ang dahilan kung bakit madilim ang mundo ko? Galit niyang sigaw. Umiling naman si Don David. Huwag mong ibahin ang usapan natin, Melody. You are a disgrace to this family. I called our lawyers yesterday para sana ibigay sa iyo ang malaking bahagi ng mana. But because of what you did, I decided to give it all to your sister Stacy. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tatalikuran na sana ni Don David ang anak niya nang harangin siya ni Melody. What did I do? Tanong niya dito. Isa kang kahihiyan sa pamilyang to, Melody. Sinira mong tiwala ko sa'yo. Bait-baitan ka pa pero nasa loob naman din palang kulo mo. Ngayon mo pinatunayan sa akin na mas deserving talaga si Stacy kesa sa'yo. Sinayang mong huling chance na ibibigay ko sana sa'yo. At nabalitaan ko rin na nangungutang ka pa kay Charlene. What a shame. Sasabihin mo pang pampanimula mo tapos sisiraan mo pa ako. Yun pala, pambibili mo lang ng mga bisyo mo. Napakarumi mong babae. Ano ba sinasabi niyo, Dad? Diretsuhin niyo nga ako para malaman ko kung ano ng kwento ang ginawa ng Querida at ng anak mo sa labas. Naguguluhan niyang tanong sa kanyang ama. Inutusan naman ni Don David ang sekretarya niya para ipakita ang video na natanggap niya kagabi. Pinanood naman yun ni Melody at para bang nawala ang lakas sa katawan niya. Nangihina ang mga tuhod niya nang makita niya ang sarili niya na pumasok sa isang kwarto at nakikipagtalik sa isang lalaki. Maging yung special game ay kuhang-kuha din doon. Napakunot ang noon ni Melody kung paano nangyari yon at kung sino ang nag-send noon sa kanyang ama. Pero isa lang naman ang pwedeng gumawa nun sa kanya. At iyon ay walang iba kundi si Stacy. Ito lamang ang may motibo. Kasama na rin ng ina nito na siraan siya sa kanyang sariling ama. Now that you know, get out of my house, Melody. I don't need a daughter like you. Paano ko pa ipagkakatiwala sa iyong kumpanya? Kung ngayon pa lang ay dinudungisan mo ng pangalan mo. Sira ka na sa tao. At marahil ang tingin na sa'yo ng mga kakilala kong kalalakihan ay isang kaladkarin at bayarang babae. Nakakahiya ka. Kaya umalis ka na sa pamamahay ko. Hindi kita kailangan. Itinatakwil na kita bilang anak. Galit na saad ng kanyang ama. Hindi rin naman kasi matanggap ng Don na ang mahal niyang anak ay makikita sa ganoong uri ng kahihiyan. Hindi nila makita ng malinaw ang mukha ng lalaki pero wala na silang pakialam kung sino man yon. Dahil hindi na rin naman siya interesadong malaman pa. Wala na rin nagawa pa si Melody dahil nakapagdesisyon niya ang kanyang ama. Wala na siyang magagawa pa kundi ang tanggapin ng katotohanan na nanalo na ang dalawang bruhang mag-ina laban sa kanya. Matapos mag-empake ni Melody ay ibinaba na rin niya ang kanyang mga gamit. Sa may sala naman ay nanonood naman ang kanyang evil stepmom at half-sister. Gustong-gustong hilahin ni Melody ang buhok ng mag-ina at silang palayasin sa bahay nila pero ayaw niya na rin manatili pa dahil nawala ng magandang atmosphere ng bahay nila simula nang tumapak ang mag-ina sa pamamahay nila.
Nang makababa si Melody ay hinarang pa siya na mag-ina. Nagmaang-maangan sila ni Stacy na wala silang alam sa nangyari. Which is si Stacy naman talaga ang kumuha at nag-send ng videos and photos na iyon. Handa akong kausapin si Daddy at pakiusapan na huwag kang paalisin. Basta sabihin mo lang na nagsisisi ka na. At kinalaban mo ako. Kunwaring naawang saad ni Stacy pero tinawanan lang siya ni Melody. Huwag kang magpanggap na parang isang anghel, Stacy. Dahil kahit magbait-baitan ka pa, umaalingasaw pa rin ang baho ng budi ninyong mag-ina. Kilala na kita. Kilala ko na ang mga katulad ninyong hampas lupa, nakakapit sa patilim para lang makaangat sa buhay. Tandaan niyo, kahit na mabihisan kayo ng mga mamahaling gamit, hindi pa rin matatakpan nun ang tunay niyong mga pagkatao at pinanggalingan. Hindi matatakpan ng mga mamahalin ninyong damit ang pagiging kabit at pagiging anak sa labas. Bawing salita ni Melody. Melody! Galit na sigaw ni Stacy pero nginisihan lang siya ni Melody. Akma sanang sasampalin ni Doña Brigida si Melody nang mabilis siyang napigilan ng dalaga. Mahigpit na hinawakan ni Melody ang palpulsuhan ng stepmom niya. Sa kanya yon pabagsak na binitawan. Hindi ako tanga para magpauto sa inyo. Hindi ako si dati na mabilis mabilog ang ulo. Ingatan niyo at yakapin niyo ng mabuti ang kumpanya ko. Dahil baka mamaya isang araw, hindi niyo na namamalayan na ako na ulit ang may-ari niyan. Pagsawaan niyo lang dahil hindi rin yan magtatagal sa inyo. Pagbabantaan niya pa. At saka siya umalis ang bahay nila. Umalis siya nang hindi nililingon ang dating tahanan na punong-puno ng pagmamahal at masasayang alaala na ngayon ay nabalot na ng lungkot at kasamaan. Sumilip naman ang kanyang ama sa bintana ng silid nito at ay malikod na rin ang nakalayo na si Melody. Mabilis naman pinunasan ni Melody ang mga luha niya nang tuluyan na siyang makaalis. Ang sakit-sakit sa puso dahil ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ina ay mapupunta lang sa mga sampid sa pamilya. I'm sorry, Mom. Mahina niyang usal habang umiiyak. Nadadisappoint din siya sa sarili niya. Hindi niya maipaliwanag kung anong nangyari noong isang gabi para ibigay niya lang ang pagkababae niya sa lalaking ni hindi niya nga kilala. Kapalit lang din ang 20,000. Hindi pa man niya namukha ng lalaki dahil nakamaskara ito. Kakaibang init naman ang katawan ng naramdaman niya noon. At nang magawa na nila ang bagay na hindi naman dapat, para bang nasatisfy ng katawan ni Melody. Dahil ang init na hinahanap ng katawan niya ay init pala para doon. Nakaramdam naman ng pagsisisi si Melody dahil sa nagawa niya. Napasabunot pa siya sa kanyang buhok dahil sa kagagahang ginawa niya. Hindi niya akalaing kakapit siya sa isang patalim para lang sa ganoong halaga. Samantala, noong araw ding yon ay nakahilata pa rin si Guillermo sa kama na pinagparausan nila noong isang gabi. Si Guillermo palang nagmamay-ari ng bar na yon kaya naman hawak niya ang rules sa bar na yon. Nang umaga ding yon ay kaagad pinatawag ni Guillermo ang kanyang sekretarya. Find the woman who has the surname Tortuga. Malamig na utos ni Guillermo sa sekretary niya, tsaka niya binaba ang tawag. Hindi niya naman alam kung bakit bigla siyang nagkaroon ng interes sa babaeng nakasama niya lang naman ng isang gabi, nang dahil lamang sa isang unexpected na laro. Pero ang gabing yon ay nag-iwan kay Guillermo ng isang alaala ng babaeng kanyang nakasama na mahirap ng kalimutan. Alam niyang hindi katulad ng ibang babae ang nakasama niyang babae kagabi. Lalo pa nang malaman nito na isa pang birhen si Melody, ang babaeng kanyang nakasama. Dahil ang pagkaangat ni Guillermo ng kumot na tumakip sa katawan niya ay tumambad sa kanyang bahid ng dugo sa higaan. What a rare woman! Nakangisi niyang saad dahil sa lahat ng babaeng naikama niya, bukod tanging si Melody lamang ang kaisa-isang nag-iwan ng dugo sa higaan. And for him, this is definitely rare in a woman. Lalo pa sa panahon ngayon na halos iilan na lamang talaga mga babaeng maingat na pinaninindigan ang kanilang prinsipyo at pagkababae. Mabilis siyang magsawa sa mga babae lalo na't masyado silang mga clingy at ginagamit lang ang katayuan niya para umangat at mapansin din ang mga pangalan nila. Nahanap kaagad ng sekretary niya ang address ni Mr. Tortuga kaya nang makalabas ng bar si Guillermo ay dumiretso na siya sa address na sinend ng sekretarya niya.
Nagkakasiyahan naman sina Stacy at Doña Brigida dahil naging matagumpay ang plano nila. Nakaalis na rin sa wakas si Melody, Mommy, kaya wala nang hahadlang pa sa mga plano natin. Hawak natin si Daddy sa leeg, kaya maipapasa niya rin lahat ng mga ari-arian nila under my name. Kinikilig pa na saad ni Stacy, ganun din ang kanyang ina. Toast to our success! Anas pa ni Doña Brigida, saka niya iniangat ang wine glass niya. I am now the new princess of this house, and I deserve to be called Miss Tortuga. Hindi man ako ang tunay na anak. At least ako naman ang mas mahal at pinagkakatiwalaan, ano? Oo naman. At hindi ako papayag na hindi mo dadalhin ang apelido ng daddy mo. At ngayon na may power ka na sa kumpanya, pagbutihin mo. And don't you ever disappoint your dad. Hindi na ako makapaghintay na ikaw ang maging bagong CEO ng Tortuga Corporation. Mas deserve mo kaya ang title na yon kaysa sa Melody na yon. Nangangarap na nga si Stacy na makita ang sarili niya na nakaupo sa isang malaking opisina doon sa kumpanya. Pero mas maganda sana kung papalitan natin ng ibang pangalan ng mga negosyo dahil nakasunod ang mga pangalan yon sa kay Melody. Ang pangit pakinggan no? Walang dating. Walang class. Parang siya. Nainis niyang wika. Huwag mo na munang isipin yan lahat. Magagawa rin natin yan pagdating ng panahon. Isa-isahin muna natin ang mga plano natin. Pumayag naman si Stacy sa sinabi ng kanyang ina. Natigil na lamang ang kwentuhan ng dalawa nang pumasok ang isang katulong. Ma'am, may naghahanap po kay Ma'am Melody Tortuga. Saad ng katulong. Napataas naman ang kilay ni Stacy. Tortuga na rin kami, naiintindihan mo? At isa pa wala rito si Melody, pinalayas na. Sino ba naghahanap na yan? Hindi ko rin po alam, ma'am. Yun lang po kasi sinabi sa akin ng lalaki. Tiningnan naman ni Doña Brigida ang anak niya. Lalaki? Hindi ba sinabi ang pangalan? Takang tanong naman ni Stacy. Si Mr. Casanova po. Nanlaki ang mga mata ni na Doña Brigida at Stacy sa apelidong sinabi ng katulong nila. Mabilis silang nagtungo sa beranda kung saan malinaw nilang makikita ang taong nasa labas ng pintuan nila. Oh my gosh! Tili ni Stacy tsaka sila mabilis na nagtago ng kanaina. Nanginginig ang mga kamay ni Stacy dahil ang lalaking pinapangarap ng mga babae ay nasa harapan ngayon ng bahay nila. Sigilihan mo, Casanova, pa nakikita ko. Hindi ba ako namamalik mata? Hindi rin makapaniwala ang saad ni Doña Brigida. Anong kailangan niya kay Melody? Hindi rin magkanda o gaga si Stacy. Alam niyang tanda ni Guillermo ang mukha ni Melody kaya naman hindi siya makakapanggap na siya ito. Please think, Ma'am. Hindi pwedeng magkaroon ng ugnayan si Melody kay Mr. Casanova. He's mine. Kinakabahan na si Stacy pero may naisip din kaagad siyang ideya. Talk to him, Mom. Sabihin mo na wala rito ang babaeng hinahanap niya. At kung gusto niya makita ang hinahanap niya, iwan niya na lang ang information niya. And what's your plan? Basta, gawin mo na lang sinabi ko. Dapat mapaalis muna natin siya. Tapos saka na tayo gumawa ng paraan. Utos niya sa kanyang ina. Sumunod naman si Doña Brigida sa anak niya at hinarap si Guillermo Casanova. Is Miss Tortuga here? Tanong niya. Hindi siya matyagang maghintay pero naghintay siya para makita at makausap ang babae na kasama niya. Mr. Casanova, hindi ko inaasahan ang pagbisita ninyo. Kung ang hinahanap ninyo ay ang anak ko, wala siya rito ngayon. Kung gusto niyo, kunin ko na lang ang number ninyo para kapag umuwi siya, masasabi ko na hinahanap niyo siya. Malambing naman ang tinig ni Doña Brigida. Okay. Ang tanging sagot na lang ni Guillermo, siya kanya binigyan ng calling card si Doña Brigida at umalis na. Walang kamalay-malay ang lahat na sa pag-alis at paglayo pala ni Melody ay nabuntis siya. Halos hirap na hirap siya noon dahil nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang pagbubuntis. Hindi pa man niya nailalabas ang bata noon ay nadetect na may kakaibang sakit ang bata na kailangang masuri at magamot kagad pagkasilang na pagkasilang niya. Nagawa pa ngang bumalik noon ni Melody sa kanilang mansyon at magpakababa at lunukin ng pride para lamang humingi ng tulong sa kanyang ama, para humingi ng panggastos para sa kanyang panganganak. Ngunit binaliwala lamang siya ng Don. Hindi na ito na tinanggap.
Sinisi pa nga ito at sinumbatan sa halip na tulungan. Hindi rin siya makahingi ng tulong sa kanyang kaibigang si Charlene dahil inunahan na siya ng kanyang ama na kapag tumulong kay Melody ng palihim ay aalisan din siya nito ng mana. Kaya naman no choice si Charlene kundi ang sumunod sa kanyang daddy at nauunawaan naman yun ni Melody. Dumating sa point na ayaw na nga ni Melody. Pagod na siya at habag-habag na sa sarili. Walang-wala na siya. Ubus na siya. Wala na siyang ibang malapitan. Hanggang sa isang araw nang mga anak na siya, binuksan niya ang kanyang pouch upang kunin ang ibang IDs niya nang biglang may nakita siyang something na makapal sa loob noon. Malaki kasi ang pouch niyang yon at dahil nga sa dami ng nangyari ay hindi niya pa nabibisita ang pouch na yon. At nang buklatin niya iyon ay doon siya nabigla sa kanyang nakita. Makapal na lilibuhin at ang bilangin niya ay nagkakahalaga iyon ng 500,000 pesos. Laking taka niya talaga dahil sa pagkakatanda niya kung ayaw niya ring buksan ang pouch na yon ay dahil doon inilagay ni Guillermo ang 20,000 na sinadya niyang itago muna doon. Kaya laking gulat niya nang malamang 500,000 pa lang binigay ni Guillermo sa kanya. Kaya naman, nang mga anak si Melody ay iyon ang kanyang ginamit at ang natitirang pera ay pinasok niya sa kanyang sinimulang e-commerce online na nag-boom naman kaagad kaya nakuha kaagad niya ang kanyang anak na si Martin na brand ambassadors. Samantala, matapos ang mahabang panahon, it's been 7 years. Ang bilis ng panahon. Napapailing na lang si Melody dahil 7 taon na pala nang lumipas at para bang kumurap lang siya sa 7 beses na sobrang bilis ng paglipas ng panahon. You can't be serious. Nayaran ka ng Casanova Corporation ng kalahating bilyon para maging brand ambassador kayo nitong si Martin? Wow! A big wow! Ang alam ko ay fiancé na ng CEO dyan ng stepsister mo na makapalang mukhang si Stacy. Hindi naman makapaniwala ang saad ni Charlene kay Melody. Malaki na rin ang pinagbago ni Melody kumpara dati na mukhang stress na stress. Maging si Melody ay namangha na rin sa laki ng offer sa kanila. Sigurado rin siya na alam ni Stacy na siya ang nakuhang ambassadress. Huwag mong sasabihin na babalik ka na ng Pilipinas para lang tanggapin ang offer nila sa'yo. Girl, move on. Pinaalis ka na nila, 'di ba? Tapos babalik ka pa. At saka for sure naman na mamatahin ka lang ni na Stacy at ng evil stepmom mo kaya kanila kinuhang ambassadress. Wika pa rin ni Charlene. Pinaikot naman ni Melody ang wine na nasa wine glass niya bago niya iyon ininom. Sis, alam kong sobrang laki ng issue ko kay na Stacy. At talagang hindi ko pa rin sila mapapatawad. Pero malaki pa rin ang kailangan ko para sa gamutan ni Martin. Alam mo naman, hanggat wala pa yung antibodies na kailangang isalin sa kanya, ay kailangan niya munang dumaan sa mahabang proseso ng gamutan. Dahil ang tunay na ama lang niya ang makakapagbigay nun. Kaya this time, hindi ko na muna papairalin ang pride ko. Uunahin ko muna ang anak ko at saka ko nalang iisipan ang sariling issue ko. Paliwanag naman ni Melody at mas mature na nga siya ngayong mag-isip dahil may anak na siya. Siya nga pala, may balita ka na ba sa tatay niyang si Martin? Hindi mo pa rin ba nakikilala? Tanong naman ni Charlene. Hindi ko matandaan ang mukha niya dahil nakamaskara siya nung time na yon. At isa pa, ayaw niyang magbigay ng impormasyon ng bar dahil pribado daw yan kaya hirap ako mahanap siya. Paliwanag naman ni Melody. Pero hindi naman ako nawawala ng pag-asa na muli namin siya makikita. Dagdag pa niya. Hindi gusto ni Charlene ang desisyon ng kaibigan niya. Lalo na't alam niyang masasaktan lang si Melody kapag bumalik siya ng Pilipinas, ngunit syempre, nire-respeto rin naman niya ang desisyon nito at suportado niya ang kaibigan. Martin? Natigil ang pag-uusap na Charlene at Melody nang marinig na naman nila ang malakas na sigaw ni Camille, ang anak ni Charlene. Na hinahabol si Martin na anak naman ni Melody kaya sabay silang napatingin sa kwarto ng mga bata. Please, play with me, Martin! Utos ni Camille kay Martin. Sa lakas ng boses ni Camille, mukhang pati kapitbahay nila ay narinig ang malakas niyang mga sigaw. Ayoko nga bakit bang kulit mo? Maglaro ka na lang ng Barbie mo, gagawin mo pa akong babae. Anas naman ni Martin kay Camille. What is happening here? Tanong ni Melody sa mga bata. Ayaw makipaglaro sa akin ni Martin, Tita Ninang. Umiiyak na sumbong ni Camille.
Mommy, I'm also playing with my cars. Ayoko naman maglaro ng Barbie dolls hindi naman ako girl. Depensa naman ni Martin sa kanyang sarili. Nilapitan naman ni Charlene ang kanyang anak na si Camille. Camille, baby. Tama naman si Martin. Lalaki siya at girl ka. Kaya ayaw niya makipaglaro sa'yo ng Barbie dahil ang Barbie ay hindi laro ang panlalaki. Paano kung may ibang makakita sa kanya? Ano na lang sasabihin at iisipin nila kay Martin? Kaya anak, understand him na lang. Gustuhin man niya ng kalaruin ka pero bilang isang lalaki, ayaw talaga nila yung laruan mo dahil hindi akma yun sa kanya. Nandito naman ako tsaka si Tita Ninang Melody mo. Pwede mo kami yayain maglaro kaya huwag ka nang umiyak anak, okay? Do you understand, mommy? Paliwanag naman ni Charlene sa kanyang anak. Pinunasan ni Camille ang kanyang mga mata dahil puno na ng luha at tumahan na rin. Naunawaan naman niya ang sinabi ng kanyang ina kaya naman muli siyang humarap kay Martin at nag-sorry. Wala namang ideya si Guillermo na nagkaroon siya ng anak kay Melody. Noong una, ang plano talaga ni Melody ay ilihim na lang ito sa tatay ng bata at wag nang ipaalam pa. Dahil para sa kanya ay kaya naman na niyang buhayin itong si Martin ang siya lang. Ngunit dahil nga sa kondisyon ng kanilang anak na si Martin, kinailangan nga niyang hanapin ang lalaki dahil ito lamang ang makakapagpapagaling sa kanilang anak. Habang si Guillermo naman ay hindi pa rin tumitigil sa paghahanap kay Melody. Sari-saring palusot at kasinungalingan ang sinasabi sa kanya ng mag-inang Stacy at Doña Brigida. Siraan lamang noon si Melody dahil malaki ang gusto ni Stacy kay Guillermo. May matira nga na 500,000 nagtungo na kaagad si Melody sa Amerika at doon pinalago ang pera. Ngayon ay may sarili na siyang pangalan bilang isang brand ambassadress at unti-unti na rin siyang makakaahon mula sa pagkakalugmok. Mom, is that true that we're going home to your birth country? Tanong ni Martin sa kanyang mommy Melody. Hindi kasi sinasadya ni Martin at Camille na marinig ang usapan ni Charlene at Melody noong isang araw. Yes. So be ready, okay? Sagot niya naman. Masyadong matalino ang kanyang anak kaya hindi siya makakapagtago ng lihim sa kanya. Dumating na nga ang araw ng flight nila. Naging maayos naman ang paglanding nila sa Pilipinas. Blanco lang ang mukha ni Melody habang tinitingnan ang paligid niya. Itong taon na pala ang lumipas pero wala pa rin pinagbago ang bansang pinanggalingan niya. Katulad pa rin ng dati, mainit pa rin at traffic. Unang pumasok sa isip niya ang kanyang daddy. 7 taon na ang lumipas at 7 taon na rin silang hindi nag-iimikan. Hindi naman niya maitatanggi na miss niya na ang kanyang ama. Ngunit no choice siya dahil ang ama naman niya ang nagtalak sa kanya palayo at saka dinamdam din niya ito nung minsang humingi siya ng tulong dito pero binaliwala lang siya. Lalo't ang hinihingi niyang tulong ay para sa kanyang anak na si Martin. Wala nga rin siyang kaamor-amor sa bata dahil baka raw anak lamang ito ni Melody sa kung sino lamang. Bibisita ka ba sa kumpanya niyo? Tanong ni Charlene. Correction, kumpanya nila. Remember matagal na ako inalisan ni Daddy ng karapatan at mana. Sa Casanova ang diretso ko. Sagot naman ni Melody. Well, it's a surprise for them naman kapag muli ka nilang makita. Sabi naman ni Charlene. Nang makarating nga sila sa bahay na nakuha ni Melody para rentahan, ay ipinasok niya na sa kwarto ang mga bata para makapagpahinga at mas maging komportable sila. Ikaw na munang bahala sa kanila, Charlene. Babalik din ako mamaya. Tumango naman si Charlene. Kinuha na nga ni Melody ang bag at susi ng kotse tsaka siya umalis. Hindi na siya nagpahinga dahil nasabi niya na sa sekretarya ni Mr. Casanova na darating siya ngayon para makipagkita. Nang makarating na siya sa Casanova Corporation, ay nagtungo na kaagad siya sa loob at sinalubong na rin siya kaagad ng sekretarya. Hello, Ma Melody. It's nice to meet you po in person. Nakangiting sabi ng sekretarya. Binawian na rin siya ng magandang ngiti ni Melody. Hi, I'm glad to be here. I can't wait to meet your boss. Masaya at professional na sabi naman ni Melody sa babae. Yes ma'am, actually naghihintay na po sila doon sa loob ng opisina. Tara na po, sasamahan na po kayo. Wika ng sekretarya tsaka tumugo naman kaagad si Melody. Okay, thank you. Sabi niya at sabay na nga nilang binaybay ang daan patungong opisina ni Guillermo Casanova.
Pinagtitinginan nga ng mga empleyado si Melody dahil sa angkin nitong ganda at bagay na bagay talagang brand ambassadors ng kanilang produkto. Maya-maya pa ay natuntunan nila ang opisina. Sir, Miss Melody is already here. Bungad ng sekretarya nang buksan niya ang pinto. Sige, papasukin mo na. Utos naman ng lalaki at sa isip ni Melody ay ito na marahil ang CEO ng Casanova na si Mr. Guillermo. At doon nga ay tuluyan ang pumasok si Melody. Thank you, sabi niya sa babae. Bumungad sa kanya ang isang lalaki at babae na nakakalong pa sa hita ng lalaki. At ito nga ay si Mr. Guillermo Casanova. Hi, it's nice to finally meet you, Mr. Casanova. Nakangiting bati naman ni Melody at para bang hindi niya nakikita si Stacy. Maya-maya pa ay napakunot ang noon ni Guillermo. Palibhasa nga ay Mel lamang ang natatandaan niya noon sa bar at hindi na rin naman sila nagkausap kaya hindi niya mawawari na si Mel at Melody na matagal niya nang hinahanap ay iisa. Alam niyang pamilyar ang babae ngunit hindi niya matandaan kung saan ito nakita. Palibhasa ay 7 taon na rin ang nakakalipas. Melody? You look so familiar. Have we met before? Kunot noong tanong ni Guillermo kay Melody. Naningkit naman ang mga mata ni Melody at saka nag-isip. Hindi kita natatandaan, so I guess hindi pa tayo nagkikita. Sinserong sabi naman ni Melody. At dahil hindi nga matukoy ni Guillermo kung saan niya nakita ang babae, ay minabuti na lang na paupuin niya ito. Umalis na rin si Stacy sa pagkakakalong sa kanya at doon na upo sa tabi nito at saka muling pumulupot sa braso ni Guillermo. Anyway, have a seat, Miss Melody. So, where's the kid? I think naman na you're aware na kayong dalawa ng kid mo ang kinuha namin, right? Tanong niya. Dalawa kasi silang nakuha ng kanyang anak na si Martin dahil sa mother and son tandem na ito ng kanilang produkto. Sorry, pero bukas ko pa siya maisasama dahil pagod pa siya sa biyahe. Kaya ako na lang muna ang pumunta dito. Sagot naman ni Melody at naupo na rin sa bakanteng upuan na naroon. Mahigpit pa rin nakapulupot si Stacy kay Guillermo na animoy isang bata na takot maagawan ng laruan. Ah, okay. So galing ka pa pala talaga sa biyahe. For sure may jet lag ka pa. Gusto mo bang ipagpabukas na lang para makapahinga ka muna? Tanong ni Guillermo. No, I'm good. I have a lot of energy. Kahit magdamag pa nga tayo mag-usap walang problema. Taas kilay naman na sagot ni Melody sabay tingin kay Stacy na kasalukuyan namang masama ang tingin sa kanya. Good, and that's the energy that I want. Sagot ni Guillermo at tila nagustuhan naman ang sagot na iyon ni Melody. Ipinakilala na rin siya ni Stacy kay Melody bilang fiancé niya. Anyway, she's Stacy, my fiancé. Magkakalala ba kayo? Sakang tanong naman ni Guillermo dahil napapansin niyang kanina pang magkatitigan ng dalawa. Mabilis namang sumagot si Stacy at kaagad itinanggi iyon. Dahil sa totoong buhay ay ayaw naman talaga nila sa isa't isa. No honey, hindi ko siya nakikilala. Maarting sagot ni Stacy. Pasimple namang ngumisi si Melody dahil as if naman na may pakialam siya. Matapos ang pakikipagkilala sa isa't isa ay hindi na rin tumagal ang usapan nila dahil briefing lang din naman ang kanilang napagmitingan. Nang lumabas na nga si Melody at akmang bubuksan na ang kanyang sasakyan, ay isang boses naman ang nagpahinto sa kanya. Bumalik ka ba para guluhin ulit ang pamilya namin? Matala sa tanong ni Stacy kay Melody. Hindi pa nga humaharap ang dalaga ay nakangisi na ito. Alam mo, hindi pa man ako tumitingin sa'yo. Presensya mo pa lang. Alam kong may malapit ng demonyo sa akin. Sabay humarap na rin si Melody. Stacy, long time no see. Mabuti naman at natutunan mo na rin itanggi ako. Dahil noon pa kita isinuka bilang stepsister ko. And by the way, kamusta na ang kumpanya ko? Mukha kasing dito ka na nagpo-full time sa fiancé mo. Sige ka, ikaw din. Baka mamaya, ako na ulit ang nakaupo sa trono. At hindi na ikaw. Pang-aasar pa ni Melody. Hindi rin naman kasi siya naaapektuhan kay Stacy at natatakot dahil mas malakas na siya ngayon at matapang. At pinangako niyang hindi na siya masisindak sa mga ito.
Peste ka talaga. Bumalik ka na kung saan ka man nagmula. Hindi ka nababagay dito. Maruming babae na hindi mo lang alam kung sino ang ama ng kanyang anak. Dahil marami ng lalaki nakagalaw sa'yo. Matalim na paratang naman ni Stacy. Nagbuntong hininga naman si Melody at marahang humakbang papalapit sa kinatatayuan ni Stacy at nanilisik ang mga mata niya. Hindi siya makakapayag na madamay pati ang kanyang anak. Lintik lang ang walang gante kapag nadamay si Martin. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Stacy. Nananakit na ako ngayon. Gusto mo bang masampalan? Akmang sasampalin ni Melody si Stacy kaya naman mabilis na napaurong si Stacy at isinangga pa ang kamay sa kanyang mukha. Bigla namang napatawa ng malakas si Melody dahil sa takot na iyan ni Stacy sa kanya. Oops! Wala pa. Nagugulat ka naman kaagad eh. Sa susunod bawasan mo ang pagkakape ha. Nagiging nervyosa ka na eh. Bye! See you tomorrow, stepsis. Tatawang-tawa pa na sabi ni Melody at tuluyan na ngang sumakay sa kanyang sasakyan. Bisit ka! Bisit! Inis na bigkas naman ni Stacy. Nang makauwi naman si Stacy, bakas na bakas sa kanyang itsura ang pagkainis at pag-asiwa. Nang makita naman siya ni Doña Brigida ay kagad itong nag-usisa. Oh, Stacy, bakit parang masama yata ang araw mo? Nag-away ba kayo ni Guillermo? Bakit nakasambakol yung mukha mo? Sunod-sunod na tanong ni Doña Brigida nang may pagtataka. Itinalsik ni Stacy ang kanyang bag sa may malaking sofa at doon sa may balcony nakaumupos na rin siya at malayang isinandal ang kanyang likod sa may sandalan. Paano hindi masisira ang araw ko? Dumating na ang salot sa buhay natin. Si Melody. Anas niya. Nanggagalaiti pa nga ito sa galit. Napangisi naman ang ginang na kalmado lang ang itsura na para bang hindi apektado sa sinabing iyon ni Stacy. Oh, anong pinagpuputok ng butsi mo? Hindi ba't pinaghandaan mo naman ang araw na to? Sa katunayan nga, di ba, excited ka pa nga na makita ka ni Melody na masaya kayo ni Guillermo. Kaya ano ikasisira ng araw mo? Tanong ng Donya. Tama nga siya. Ginusto nga ito ni Stacy. Sinadya naman niyang sumang-ayon noon nang tanongin ni Guillermo ang kanyang opinyon patungkol kay Melody. Pero ngayon, tila'y pinagsisisihan niya na ang kanyang naging desisyon. Sana pala, ay tumanggi na lang siya para wala nang dahilan pa para bumalik sa Pilipinas si Melody. Yeah, that's my plan. Pero mas nakakainis siya ngayon. Bisit na bisit ako sa kanya. Pinagsisisihan ko na tuloy na sinang-ayunan ko ang desisyon ni Guillermo na kuhanin ang mag-inang salot na yan. Bulalas niya. Tinabihan niya na rin ang kanyang ina doon. Stacy, calm down. Para namang hindi kita na-train. Huwag kang magpapalaman sa galit mo. Baka lalo kanyang maungusan. Baka mamaya malaman pa ni Guillermo na siya ang tunay na Melody Tortuga. At hindi ikaw na nagpakilala lamang bilang Melissa Stacy. Para lamang magawan mo ng paraan yung Mel na pangalan na yan. Maghinay-hinay ka sa emosyon mo, Stacy. Baka mamaya ay ikapahamak mo pa yan. Wika ng Donya. Dahil magaling sa pambibilog ng ulo itong si Stacy, ay nagawa niya magsinungaling kay Guillermo at mag-imbento ng kwento at papaniwalaan ito na siya ang tunay na Mel na nakilala niya sa bar. I'm trying, okay? I'm trying. Nakakabisit lang talagang pagmumukha ng Melody yan. Baliw pa niya sa ina dahil nangingibabaw talaga ang inis niya kay Melody. Ilang sandali pa'y dumating na rin doon si Don David at maulinigan niya na nakarating na si Melody. Nandito na si Melody? Diretsahan itong tanong. Napatayo naman si Stacy at humarap sa ama. Dad, sambit niya. Nilapitan naman ng Don ang kanyang asawa at siya na ang sumagot sa tanong nito. David, honey. Yes, tama ang narinig mo. Dumating na dito ang suwail mong anak, kasama ang kanyang anak na sa kung sino mang lalaki nakabuntis sa kanya. Wika pa ng Doña Brigida. Normal lang naman ang naging reaksyon ni Don David. Aminado siyang namimiss niya na ang kanyang unika iha, ngunit lamang pa rin ang kanyang pagkadismaya rito. Really? Balita ko'y kinuha raw siyang brand ambassador ng kumpanya ng mga Casanova. Tama ba, Stacy? Tanong ng Don kay Stacy.
Yes, Dad. Mabilis na sagot naman ni Stacy. Tumango naman ang Don. Good for her. Matututo na siyang magbanat ng buta dahil may binubuhay na siya. Sabi pa niya. Iniba na rin niya ang usapan dahil hindi naman iyon ang pakay niya kung bakit hinahanap niya ang mag-ina. Lumalabas kasi sa reports ng kanilang kumpanya na para bang nawawalan sila ng stocks. Bumababa rin ang kanilang ranking at pumapangit ang lagay ng business world. At iyon ang gusto niyang itanong kina Brigida at Stacy dahil sila nakakaalam ng financial reports ng kumpanya. Anyway, Stacy, kailangan ko ng financial reports bukas. Humihina tayo sa ranking at gusto kong malaman kung bakit. Pero negative din ang sales, baka sooner or later mabankrupt pa tayo. Kaya ngayon pa lang hanapin na natin ang butas at gagawa natin ang paraan, okay? Utos ng Don. Nagkatingin na naman ang mag-ina. Yes, Dad, I understand. Sagot ni Stacy. Tumango naman si Don David. Sa kalagitnaan pa nga ng kanilang pag-uusap tungkol sa kumpanya, ay naisingit pa rin ni Stacy ang kanilang nakataktang kasal ni Guillermo. Siya nga pala, Dad. Gusto ko nang mapadali ang kasal namin ni Guillermo. I want it to be next month. Sabi niya pa sa kanyang ama. Next month? Napag-usapan niyo na ba yan ni Guillermo? Sa akin naman walang problema dahil kailangan din naman natin ang kumpanya niya. Pero syempre, kailangan ko rin muna siyang makausap regarding this matter, okay? Tanong naman ng Don at kaagad namang tumango si Stacy. Okay, Dad. Mag-set lang ako ng meeting. Sagot naman ni Stacy. Nang magkaliwanagan na nga, iniyaya na ni Don David si Doña Brigida para sa appointment nilang massage therapy. Okay, Brigida, samahan mo ako, may pupuntahan tayo. Utos niya at kaagad namang sumunod ang Donya. Okay, darling, sabi niya. Nang sumunod na araw, simula na nga ng unang araw ng photoshoot ng mag-inang Melody at Martin. Gwapong-gwapo nga si Martin at talagang hindi maitatangging may pagkahawig kay Guillermo noong bata pa ito. Good morning, Mr. Guillermo. Nakangiting bati ni Melody kay Guillermo. Naabutan niya ito sa opisina nito na nakatayo at nakatanaw sa kanyang malawak na babasaging bintana. Good morning, Melody. Tago naman agad ni Guillermo at saka lumapit na sa mag-ina. Inutusan na rin ni Melody ang kanyang anak na si Martin na batiin si Guillermo. Anak, say good morning to him. Malumanay na utos ni Melody sa anak. Nakipagtitigan muna si Martin kay Guillermo. Sinalubong din naman ng lalaki ang mga ngiting iyon ng bata. Para bang may nararamdaman siyang kung ano sa kanyang dibdib na mabilis naman na tumitibok. Para bang ang gaan-gaan kaagad ng loob niya sa bata. Good morning, mister. Magalang na bati naman ni Martin. Good morning, kid. Tugon naman ni Guillermo. Maya-maya pa kinublit na ni Martin ang kanyang ina upang sabihin ang kanyang napansin. Mommy? We have the same eye color. Look, oh. Iniangat ng bata ang kanyang hintuturo at saka tinuro ang mata ni Guillermo. Napatingin din naman doon si Melody at ipinagkumpara ang mga mata ng dalawa. Really? Oo nga no. Same color. Brown. Manghang sagot naman ni Melody. Ikinatuwa naman ni Guillermo ang ipinakitang ugali ng bata. He's so observant, huh? I like you. I like that attitude. Para kang ang mommy mo. Sabi pa niya sabay tingin kay Melody. Nang matapos silang mag-usap doon na isinama na ni Guillermo sina Melody at Martin sa studio kung saan gaganapin ang photoshoot. Palibhasa ay sanay na nga sa mga ganitong activities sina Martin at Melody kaya naman mas napapabilis nila ang gawain. Mabilis din na napipick up ni Martin ang gustong mangyari ng photographer kaya naman natutuwa sa kanya ang lahat ng staff. At isa pa'y napakagwapo ng batang ito at cute na cute silang lahat dito. Habang pinapanood nga ni Guillermo ang dalawa doon sa may sulok ay hindi niya namamalayang nakangiti na pala siya sa bata at para bang gustong gusto niyang napapanood niya. Lalo pa nang may nagsabi sa kanya na isa sa mga staff na magkahawig daw sila ng bata kaya naman lalo pang napaisip si Guillermo. Matapos ang halos ilang oras din na pictorial ay pinatigil na muna ito ni Guillermo para makapagpahinga. Dati kita niya na sa bata na medyo pagod na.
Napagod ka ba? Nilapitan ka agad ni Guillermo ang mag-ina at tinanong agad ang bata. Sumagot naman si Martin. Medyo po, Mr. Guillermo. Magalang na sagot ni Martin. Umupo muna sila sa may couch upang magpahinga sandali. Tito Guillermo na lang. Masyado namang formal yung mister. Hindi ba't magkaibigan na tayo kaya pwede mo na akong tawagin sa ganyan at wag ng mister. Paliwanag naman ni Guillermo. Napanguso naman ang bata at napatanong. Okay lang po ba yon? Tanong ng bata sa kanya. Oo naman no, okay na okay lang. Tugon ni Guillermo. Teka, dahil napagod ka, gusto mo ba ng ice cream? Tanong ng lalaki sa bata. Naging masigla naman ang bata nang marinig niya ang salitang ice cream. Paborito niya kasi iyon. Opo, masiglang sabi naman ni Martin. Okay, magpapabili ako ng ice cream. Kaya naman inutusan na ni Guillermo ang kanyang sekretarya na bumili ng ice cream para sa bata. At para na rin syempre sa ina na si Melody. Tahimik lang din si Melody sa may sulok habang pinagmamasa ng dalawa na kahit isang araw pa lang nakakasama ay para bang close na at nakakapagpalagayan na kaagad ang loob. Yay! Malakas na sabi ni Martin. Nang makabili na nga ng ice cream ang sekretarya ay binigyan niya na ito kaagad sa bata. Samantala, habang abala si Martin sa pagkain ng ice cream ay sinamantala na rin ni Guillermo ang pagkakataon para lapitan si Melody at magpasalamat. Melody, thank you nga pala sa pagpayag na maging ambassador ng products namin ha. At sa tingin ko, marami pa tong kasunod. Nakangiti niyang pasasalamat kay Melody. Sinuklian din naman ni Melody ng isang matamis na ngiti. Anytime. Pwede naman kami ng anak ko basta kung gusto pa niya, sabi ni Melody. Hindi naman nila namalaya na narinig pala iyon ni Martin kaya ang bata nang sumagot. Opo, Mommy, gustong gusto ko po. Basta lagi pong may ice cream. Sabi niya tsaka sabay-sabay nang nagtawanan ng tatlo. Ikaw talaga. Iiling-iling na lang nasabi ni Melody sa anak. Ilang sandali pa ay dumating na rin doon si Stacy na nakasambakol naman ang mukha sa ting nakikita si Melody at ang anak nito si Martin. Wow, parang ang saya-saya naman ang pinag-uusapan niyo ah. Taas kilay niyang sabi sabay pulupot na naman sa braso ni Guillermo. Honey, come here. Ipapakilala ko sa iyo ang bibong batang to, si Martin. Wika naman ni Guillermo. Tumingin naman ang inosenteng bata kay Stacy habang kumakain ng ice cream tsaka binata ito. Hello po, kamusta po kayo? Nakangiting bati ng bata. Pasimple namang umirap si Stacy at tinatamad na sumagot. I'm good. Utal niyang sagot. Ulit naman sila sa sunod na sinabi ng bata. Alam niyo po, maganda po kayo. Sabi niya kay Stacy. Nagtaka naman ang babae. Ha? Taas kilay niyang sambit. Pero mas gaganda po kayo kung ngingiti po kayo katulad ng mommy ko na laging nakasmile. Pagpapatuloy pa ng bata. Hindi naman malaman ni Stacy ang kanyang nararamdaman. Gusto niya sanang ipagsigawan na manang-mana ang batang to sa kalokohan ng kanyang ina kaya nagiging magaspang na rin ang ugali. Ngunit hindi niya magawa iyon dahil ang alam ni Guillermo ay hindi sila magkakakilalang dalawa. Kaya naman sa halip na sumagot ay ngumisi na lang siya. Papatawa naman si Melody dahil sa sinabi ng kanyang anak, which is tama naman. Kaya hindi na rin nag-react pa si Stacy. Ilang sandali pa ay iniba na rin ni Stacy ang usapan. Anyway honey, I just want to tell you na nagpatawag ng meeting si Daddy David. Mamaya sa bahay para pag-usapan ng kasal natin. Naiinip na nga sila eh. Naiinip na rin ako. Kaya kailangan nating pumunta doon mamaya, ha? Sinabi iyon niya na may diin sabay tingin kay Melody, lalo na nang banggitin nito ang Daddy David niyon para inggitin si Melody. At dahil hindi pa rin naman interesado si Melody sa pinag-uusapan ng dalawa, ay nagpaalam na rin siya at sila ng kanyang anak. Excuse me lang po, mauna na po kami ni Martin. Babalik na lang po kami bukas for the last photo shoot. Magalang na paalam ni Melody kay Guillermo.
Yes please, agahan niyo na lang para makapaglaro pa kami nitong si Martin. Nangako ako sa kanya na tuturuan ko siyang mag-golf. 'Di ba Martin? Sabi pa ni Guillermo. Opo, excited na po ako. Masayang wika naman ni Martin. Kaya agahan mo ha? Ingat kayo Melody. And thank you. Mahinang sabi naman ni Guillermo kay Melody at tumugon naman kaagad ito. Sige po, mauna na po kami. At tuluyan na nga nagpaalam ang mag-ina. Nang makaalis na ang dalawa ay muli namang tumingin si Stacy kay Guillermo. Guillermo, narinig mo ba mga sinabi ko? Masyado kaya tong focus sa mag-inang yan. Tapatin mo nga ako, may gusto ka ba kay Melody? Taas kilay niyang tanong kay Guillermo. Ngumisi naman ang lalaki dahil para sa kanya naman ay walang mali siyang turingan nila ni Melody. What? Paano mo naman naiisip yan? At saka, i-reschedule na lang natin yung meeting with Tito David. May appointment ako mamamaya. Sabi ni Guillermo na mariin namang hindi sinang-ayunan ni Stacy. No, hindi pwede. Dad will expect na pupunta ka doon mamaya. Malakas niyang sabi. Eh di sana tinanong mo muna sa akin bago ka nag-agree sa daddy mo. Hindi nga ako pwede mamaya. Sorry. Anas naman ni Guillermo at saka kinuha ang kanyang bag at susi ng kotse at saka tuluyan na ring umalis. Lalo namang nakaramdam ng galit si Stacy dahil pakiramdam niya ay naitsapwera siya. Na binabaliwala na siya ni Guillermo mula nang dumating doon ang mag-ina. Napatitig din kanina si Stacy kay Martin at hindi man niya aminin ay kamukhang kamukha siya ni Guillermo kaya sa isip ni Stacy ay baka nga mag-ama ang dalawa at ang tunay na nakabuntis kay Melody ay walang iba kundi si Guillermo. Kinaumagahan, dinayo naman si Guillermo ng kanyang kaibigang si Jake na nag-iisa rin noon sa bachelor sa bar. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay bigla namang pumasok doon si Melody. Hindi naman kasi niya alam na may ibang tao sa loob kaya dire-diretso siya. Oh, sorry, may kausap ka pala. Sasabihin ko lang sana na may ipapadagdag ako sa details. Pero sige mamaya na lang kapag hindi ka na busy, I'll go ahead. Sabi ni Melody kay Guillermo tsaka tuluyan na rin lumabas ang opisina. Nang makalabas naman si Melody, nakatulala pa rin si Jake sa may pintuan. Bro, kilala ko yun. Kilala ko yun, bro. Malakas na sabi ni Jake kay Guillermo na may pagdamba pa sa kanyang kinauupuan. Napakunot naman ang noo ni Guillermo. Si Melody? Ani niya. Mismo, si Mel. Remember yung babae sa bar? Bro, sigurado ako siya yun. Type na type ko yun eh. Ikaw lang ang napili niya kaya hindi ko makakalimutan ang itsura niya. Sabik na sabik si Jake at tila siguradong sigurado pa sa kanyang sinasabi. What are you saying? Si Stacy yun, diba? Sabi niya. Naniwala kasi siya ni Stacy na siya yung babae sa bar na nakasama niya dahil malaki talaga ang pagkagusto niya kay Guillermo. Kaya siya gumawa ng ganong storya at nagsinungaling sa kanyang tunay na katauhan. Ngunit maninindigan si Jake sa sinasabi niya na hindi siya maaaring magkamali. Bro, matagal ko nang sinasabi sa'yo, hindi nga siya si Stacy. Hindi siya yung birhen na sinasabi mo. Ayaw mo lang kasing maniwala eh. Hindi ko nga alam kung bakit pinagpipilitan mong siya. Ano bang pinakain o ginawa sa'yo ng Stacy na yon para mapaniwala ka niya? Believe me bro, yung Melody na yon, yun yung Mel. Malakas na sabi ni Jake. Sigurado ka ba talaga? Tanong naman ni Guillermo nang may pagtataka. Try to confront her para malaman na rin natin. Hamon ni Jake para maniwala na rin si Guillermo. Okay, ako nang bahala. Wika ni Guillermo. Wala namang kamalay-malay sina Guillermo na napaparinig sila ni Stacy sa labas. Kaya naman nag-isip ng paraan si Stacy na masiraan si Melody para doon mabaling ang atensyon ni Guillermo. Dali-dali namang pumasok sa opisina si Stacy pagkaalis ni Jake. Honey, may kailangan kang malaman. Nag-aalala niyang sabi kay Guillermo. Ano yun? Kunot na namang tanong ng lalaki. Look, kakakausap ko lang sa COO ng Santiago Group of Companies.
At nalaman kong sa kanila pala talaga nagtatrabaho si Melody. Sa kakompetensya mo. Isa siyang spy. Siya ang anay sa kumpanya. Kahit tawagan mo pang mga Santiago. Sabi ni Stacy. Ikinabigla naman niya ni Guillermo at hindi makapaniwala. Is this true, Stacy? Tanong niya kay Stacy habang tinitingnan isa-isa ang mga dokumento kung saan nagpapatunay na involved nga si Melody sa mga Santiago. Kung hindi ka naniniwala, silang tawagan mo at sa kanila mo alamin ng totoo. Do something. Huwag mo hayaang paikutin tayo ng babaeng yan sa mga palad niya. Ginagamit lang din niya ang bata para kumita siya ng malaki. Sabi pa ni Stacy. Nang tawagan ni Guillermo ang mga Santiago ay doon nga niya nakumpirma na tunay nga ang sinasabi ni Stacy. Nakaramdam naman siya ng galit at hindi niya matanggap na niloloko lang siya ni Melody. Nagugustuhan pa naman din niya ang babae tapos bigla namang nagkaganito. Kaya naman dismayang-dismaya si Guillermo. Tiniis niyang hindi tawagan si Melody kahit pa na may nakaharang ng mga projects dahil sumama ang loob niya rito. Nagtaka din si Melody maging ang bata na si Martin dahil may pangako pa nga sa kanya si Guillermo na tuturuan niya itong mag-golf. Mommy, akala ko po ba may next project pa tayo kay Tito Guillermo? I miss him. Wika ni Martin. Miss na nga niya ang kanyang Tito Guillermo dahil halos ilang linggo na rin wala nang hindi sila nagkita. Maging si Melody ay malungkot din dahil namimiss na rin niya si Guillermo at gustong gusto niya itong makita. Hindi na siya nagparamdam anak eh. Baka sumubok na siya sa iba. Hayaan na lang natin. Malungkot na sabi naman ni Melody sa anak. Sa kalagitnaan naman ng pag-uusap ng mag-ina ay biglang nag-ring ang phone ni Melody. At nang tingnan niya kung sino ang tumatawag ay biglang namilog ang kanyang mga mata dahil ang tumatawag ay ang sekretarya ni Guillermo. Kami? Bakit daw? Malakas na sabi ni Melody sa kausap. Pinapupunta nga silang muli sa opisina ni Guillermo upang makausap ngunit ang totoo ay namimiss na talaga niyang mag-ina. Okay, sige, pupunta kami. Sabi ni Melody tsaka nag-ayos na sila ng anak na si Martin. Nang makarating ay pumaroon na kaagad ang mag-ina sa opisina ng lalaki. Mr. Guillermo, pinapatawag niyo raw ho kami. Utal na bungad ni Melody. Yes, have a seat please. May new project ako at ang gusto ko ay kayo pa rin ang kasama. Tugon naman ni Guillermo at sumunod din naman kaagad si Melody. Melody, loyal ka naman sa mga projects ko, hindi ba? Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Guillermo sa tanong na iyon. Once and for all ay gusto niya ring marinig ang paliwanag niya at ang katotohanan mula kay Melody mismo. Ipinagtataka naman ni Melody ang tanong na iyon. Po? Opo naman. Bakit mo naman natanong yan? Aniya. Wala lang. May nabalitaan lang kasi ako na isa ka raw na spy ng mga Santiago? Pagtatapat ni Guillermo. Hindi niya na binanggit na kay Stacy iyon nagmula pero kahit hindi naman sabihin ni Guillermo ay alam niyang si Stacy lang ang may kakayanang siraan siya. Nagawa na nga niya ito sa daddy niya kaya sigurado si Melody na kaya niya rin itong gawin kay Guillermo. At dahil nga nagiging personal na yung kanilang pag-uusap, ay minabuti muna ni Melody na palabasin muna ang kanyang anak. Sandali lang po ah. Anak, pumunta ka nga muna sa may pantry. Breakfast ka muna doon. Puntahan ka ni Mommy after, ha? Mahinahong utos ni Melody kay Martin at kaagad namang sumunod ang bata. Okay, Mommy, sabi ni Martin at lumabas na ng opisina. Pagkaalis ng bata ay pinagpatuloy na nila ang pag-uusap. Okay, Mr. Guillermo. Kung saan mo man nabalitaan ang bagay na yan, pues ako na mismo magpapatunay na hindi totoo yan. Nagserbisyo ako sa mga Santiago 3 years ago. Pero kumalas na rin ako sa kanila dahil sa hindi sila patas na magbayad. At hanggang ngayon, in bad terms pa rin kami. Kaya napaka-imposible na magtatrabaho pa ako sa kanila. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala eh. Pero bilang isang ina, hindi naman yata maaatim ng konsensya ko na buhayin ng anak ko sa panluloko ng kapwa. Kaya po ako nagsasabi ng totoo. Hindi totoo yung nabalitaan ninyo.
Matapang na paliwanag naman ni Melody. Sa hindi naman malamang dahilan sa isang iglap, pinaniwalaan kaagad niya ang sinabi ng babae. I believe in you. That's why ilang linggo ko rin pinag-isipan. And I'm so sorry kung napagdudahan kita. Paghingi ng paumanhin ni Guillermo kay Melody. Okay lang yan, naunawaan ko. Sabi naman ng babae. And one more thing, pahabol pa ni Guillermo. Bukod nga sa spy na issue na yon, ang isang bagay na nag-udyok pa kay Guillermo kung bakit pinatawag niya rin ang mga ito ay dahil hindi talaga siya makatulog sa sinabi ni Drake sa kanya noon na si Melody at Mel ay iisa. Kaya naman nakaisip ito ng paraan para malaman kung totoo nga ang hinala ni Drake na sila ay iisa. Ano po yon? Usisa naman ni Melody. Melody, may gusto sana akong ipakita sa'yo. Gusto kong sabihin mo sa akin kung familiar ka ba dito o hindi. Sabi ni Guillermo. Maya-maya pa ay kinuha ni Guillermo sa may cabinet at doon ay inilabas ang kanyang maskara na ginamit noon sa bar. Nanlaki naman ang mga mata ni Melody. Alam niya kung sino ang nagmamay-ari ng maskarang yon. At ito ay ang tao din namang kanyang hinahanap. Bakit nasa iyo yan? Yung bachelor na nakasama ko nung gabi. Siyang may-ari ng maskarang yan. Bakit nasa iyo yan? Sa sagot na iyon ni Melody ay nagka-ideya na si Guillermo na parang ito nga si Mel dahil nakilala niya kaagad ang maskarang yon. Naaalala mo siya? Tanong ni Guillermo kay Melody. Oo. At hindi ko siya makakalimutan. Naisalba niya ang buhay naming mag-ina dahil sa binigay niyang pera. Isa pa, kailangan ko rin siyang makilala. Kilala mo ba siya? Sagot ni Melody. Nagtanong naman si Guillermo. At bakit mo naman siya kailangang makilala pa? Tanong niya. Dahil nagbunga ang nangyari sa aming dalawa. Nagkaanak kami. At yun ay si Martin. May sakit ang anak ko. May severe allergy siya, tanging antibodies lang ng kanyang amang makakapagpapagaling sa kanya. Kaya kailangan ko siyang makilala. Kaya pakiusap kung kilala mo siya, dalhin mo naman ako sa kanya. Pagtatapat ni Melody kay Guillermo. Mel? Sabit ni Guillermo na nangungusap ang mga mata. Mr. Guillermo? At dahil nga napatunayan na ni Guillermo na sina Mel at Melody ay iisa, ay tinuloy-tuloy na rin ni Guillermo ang pagtatapat ng katotohanan. Ang lalaki na kasama mo sa bar? Ay ako. Ako yun. Ako nagmamay-ari ng maskarang to, Melody. At ang ibig sabihin nun ay, ako ang ama ni Martin? Kaya siguro ang gaan-gaan ang loob ko sa kanya. Pagtatapat ni Guillermo. Magkakasundo na sana ang dalawa nang bigla namang pumasok ang sekretarya sa loob na para bang takot na takot. Miss Melody, si Martin po nawala ng malay. Anas ng babae. Nagkatingin na naman sina Melody at Guillermo nang malamang nasa panganib ang kanilang anak. Anak? Diyos ko! Malakas ang sigaw ni Melody nang makita nila ang kanilang anak na si Martin na nakahandusay na sa sahig at wala ng malay. Napansin din ni Melody ang makakapal na pantal nito sa katawan kaya naman ang isip ni Melody ay baka nakakain ito ng bawal. Guillermo, dali natin ang anak natin sa ospital! Sigaw nito kay Guillermo. Wala nang pinalampas pang oras si Guillermo kaya binuhat niya ang bata at dinala sa ospital. Nang makarating sila doon ay inasikaso naman kaagad sila ng doktor. Labis ngang pag-aalala ni Melody, kaya naman bahagya na rin siyang niyakap ni Guillermo. Makalipas ang ilang oras ng paghihintay ay lumabas na rin ang doktor. Mrs., lumalala na po ang allergy ng bata. Hindi ba sinabi ko sa inyo na huwag i-expose ang bata sa pagkain ng manok? Na-trigger na ang allergy at kailangan na natin ng antibodies. Wika ng doktor kay Melody. Nagtaka naman bigla si Melody dahil kilala niya ang kanyang anak. Kailanman ay alam nito ang mga pagkaing kanyang iiwasan. At sa tinagal-tagal na nila na pag-iingat ay ngayon lang ito nagkaganito. Naniniwala talaga siya na may foul play sa nangyari.
At hindi magagawa ng bata na sumuway dahil alam niyang siya rin naman ang mahihirapan. Martin is smart at sinusunod niyang mga payo ko. Alam niyang bawal sa kanyang manok kaya alam kong hindi niya yun susuwayin. Pagdidepensa ni Melody. Doon ay sumabat na rin si Guillermo at inaming pareho sila ng sitwasyon ng bata. I also have that allergy. So we're the same? At may antibodies na rin ako. Sabi ni Guillermo kaya naman lakas loob ng hinamon ni Guillermo ang doktor. Doc, let's do the process. Ako ang ama ng bata. And I have the antibodies that he needed. Matapang niya sabi. Sumang-ayon na nga ang doktor dahil tumatakbo ang oras at kailangan na iyon ng bata. Okay, mas mabuti pa nga. Sumunod ka sa akin, Mr. Guillermo. Sabi ng doktor. Thank you. Mahinang pasasalamat sa kanya ng babae. Ilang sandali pa ay sinagawa na rin ang procedure. Buo ang loob ni Guillermo na maililigtas niya ang kanyang anak. Hindi na nga niya kailangan pang ipa-DNA ang bata dahil nga sa mga similarities pa lang nila ni Martin ay alam na alam niya na ang anak nga niya ito. Kaya tagal niyang hinanap si Melody. Kaya namang gagawin niya ang lahat para hindi na mawala pa ang mga ito sa kanya. Naging matagumpay ang procedure ni Martin at Guillermo kaya naman labis ang galak ni Melody. Baby, kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong niya sa kanyang anak nang bumubuti na ang pakiramdam nito. Much better, Mom. Nakangiting sagot naman ng bata. Good, sabi naman ni Melody. Napaisip naman bigla si Martin. Mom, kung may nagsali na sa akin ng antibodies, it means Dad is already here? Nai-excite niyang tanong. Ginitian siya ni Melody at hinaplos pa ang buhok. Yes, anak. We already found him. Sagot ni Melody. Nilapitan na rin sila ni Guillermo. Anak, I'm your dad. I'm your dad, Martin. Pagtatapat ng lalaki. Lumuwag naman ang mukha ng bata. Namilog ang mga mata at nanguusap na tila ba nagustuhan niya ang sinabing iyan sa kanya ni Guillermo. Talaga po? Mommy, God answered my prayer. Wika ni Martin. Napatanong naman si Melody. Na ano, anak? Aniya. Ang hiling ko na sana, si Mr. Guillermo na lang ang daddy ko. At nagkatotoo nga, Mommy. Mr. Guillermo is my dad. Ang tuwa namang sabi ni Martin. Bahagya naman na pangiti si Melody dahil sobrang saya ngayon ng puso niya. Ikinatuwa din ni Guillermo iyon. Bilang isang ama ay napakasarap nga noon sa pakiramdam na marinig ang mga salitang yon mula sa mismong bibig ng kanyang anak. Wala nang ang mahihiling pa si Guillermo. Nako, sabi niya tsaka niyakap na nila ang isa't isa. Nang maging maayos na ang lahat ay nihatid na rin ni Guillermo mag-ina niya pansamantala sa tinutuluyan ni na Melody. Melody, for now pinapayagan ko muna kayo na dumito muna. Aayusin ko lang ang gusot ni Stacy at kailangan niya magbayad sa ginawa niya. After this, iuuwi ko na kayo sa mansyon ko. At saka, I'm happy that I already found you. Sambit ni Guillermo. Handa na nga siyang bawiin ang mga taon na napahiwalay siya sa kanyang mag-ina. Ako rin. Ako rin, Guillermo. Sabi naman ni Melody na nangungusap ang mga mata. Tinitigan naman ni Guillermo si Melody ng ilang segundo. Tunay nga na miss niya ito ng sobra. Tama nga ako. You are rare. You are unique. And I'm deeply in love with you. Sinamantala lang ni Stacy ang pagkakataon kaya ngayon, hindi na ako makakapayag. Mariing sabi ni Guillermo. Sa puntong yon ay sinamantala na rin ni Melody ang pagkakataon para ipagtapat na ang lahat kay Guillermo. At siya nga pala Guillermo, may hindi pa ako nasasabi sa'yo. Ha? Ano yon? Stepsister ako ni Stacy. At ako ang tunay na anak at tagapagmana ng mga tortuga. Nilasan lang din nila ng nanay niya ang utak ng daddy ko kaya tinakwil niya ako. At mas pinili niya ang mag-inang sampid lang naman sa pamilya namin. Tuso si Stacy. At sa palagay ko ay malaki ang gusto niya sa'yo kaya maging ikaw ay nabilog din niyang ulo. And now, I'm planning a reconciliation with Dad. Kailangan ng maputol ang kasamaan ng mag-ina dahil alam kong magnanakaw lang sila sa kumpanya.
Matapang na pagtatapat ni Melody. Napailing na nga lang si Guillermo at ngayon ay desidido na talagang pagbayaran si Stacy sa kanyang mga kasalanan. What a revelation! Tuso pala talagang babae yan. Sana pala noon pa lang ay nakinig na ako kay Drake. Anyway, may meeting ako mamaya with Mr. David about sa kasal namin. Sana ni Stacy. Gusto kitang isama para matapos na rin ang lahat. Sabi niya kay Melody. Kaagad na rin namang pumayag si Melody. Okay, sasama kami ni Martin. Sabi niya. Kinagabihan ay sabay-sabay na nagtungo sina Melody at Guillermo sa mansyon ni Melody kasama ang kanilang anak na si Martin. It's been a while since nang huling tumuntong dito si Melody at iyon ay ang pinagtubuyan pa siya ng kanyang ama nung humingi siya ng tulong. Handa na nga rin si Melody na makitang muli ang kanyang ama na minsan na silang pinagtabuyan. Honey, mabuti naman at nakarating ka. Maarteng salubong na naman ni Stacy kay Guillermo sabay halik sa pisngi nito. Napatingin naman siya kina Melody at napakunot ang noo. Bakit mo kasamang mag-inang yan? Pagalit niyang tanong. Doon ay natanaw na rin siya ng kanyang ama. Melody, mahinang sabit ng Don. Dad, sabit naman ni Melody. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa si Guillermo. At doon ay nagsalita na rin at sinabi ng kanilang tunay na pakay. Total, kompleto naman na sila doon kaya mas mabuti nga na doon niya na isawalat ang kawalang hiyaang nagawa ni Stacy sa kanila. Anyway, good evening Mr. David. Hindi ko na patatagalin pa to. Gusto ko lang i-anunsyo na hindi na matutuloy ang kasal namin ni Stacy. Panimula niya na ikinabigla naman ni Stacy. Mariin siyang tumutol dito. What? No! Hindi pwede. Bukas na bukas ikakasal na tayo. Hindi ba, Dad? Wika niya, tiningi pa ang simpatsya ng kanyang ama para suportahan siya sa kanyang sinabi. Pero hindi naman kaagad nagpadalos-dalos ang Don, bagkos ay kinuha muna ang paliwanag ni Guillermo. Listen to him first, sabi ni Don David. Dad! Hindi naman makapaniwalang sabi ni Stacy. Bakit hindi matutuloy ang kasal? Seryosong tanong ng Don kay Guillermo. Doon ay tumingin si Guillermo kay Melody tsaka hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. Because I already found the real love of my life. I already found my family. At sina Melody yun. At ang anak naming si Martin. Revelasyon ni Guillermo. Nanlaki naman ang mga mata ng mag-inang bruha at maging si Don David sa naging revelasyon ni Guillermo. Si Melody? Taas kilay na tanong naman ng Don. Yes, Mr. David. Matagal ko nang hinahanap ang anak ninyo. Siya ang nakasama ko nun at hindi si Stacy na namilog na lamang ng ulo ko. At ngayong alam ko na ang totoo. Kailangan mong magbayad sa kasalanan mo. Alam na namin na ikaw ang nagpakain sa anak naming si Martin ng chicken, kaya tuloy na trigger ang allergy niya. You try to kill him. At isang krimen ang ginawa mo. Nang masabi iyon ni Guillermo ay pumasok na rin ng ilang mga pulis na nakausap na ni Guillermo ahead of time. Planado na ang lahat ng ito at hindi siya makakapayag na walang mananagot sa mga nangyari. Hindi naman makapaniwala si Stacy sa nangyayari. Napahawak din sa kanya ang kanyang ina na ngayon ay takot na takot na. No, that isn't true. Dad, protect me. Mangiyak-ngiyak na utos ni Stacy sa kanyang ama. Ngunit ang Don David na inakala nilang tutulong sa kanila, ngayon ay babaliktad na. Nalaman na rin kasi ng Don na ang lason at ang magnanakaw sa kanyang kumpanya ay walang iba, kundi ang dalawa. Stacy, Brigada, this is enough. Ayoko nang protektahan ng mga taong pinagkatiwalaan ko ng lubos na mas pinili ko pa kaysa sa tunay kong anak. Pero bandang huli, ay gagaguhin lang din pala ako. Alam ko na kung sino ang totoong anay sa kumpanya ko. At hindi si Melody yun, kundi kayong dalawa. Kaya bumababa ang sales. Kaya nawawalang ibang stocks. Dahil kayo ang mga magnanakaw. Narito ang mga dokumento at ebidensya. May sariling account si Brigada at nasa iyo lahat ng pera? Sigaw ng matanda na halos gumuhit na sa kanyang leeg ang kanyang litid sa dalawa.
Nang tiningnan niyo ni Doña Brigida ay sinubukan pa niyang isisimuli kay Melody ang lahat ng ito. No, hindi totoo to, David. Baka na lang lahat to ni Melody para masira niya kami sa'yo. Bago pa man matapos ang sasabihin ng Donya, ay muling nagsalita si Melody. Talagang kakapal ang mga mukha ninyo, no? Sa akin niyo pa ibabalik ang sisi sa mga kawalang hiyaang ginawa niyo? Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Ako pa rin ang kakampihan ng katotohanan. At kailanman, di nagwawagi ang kasamaan. Dito na nagtatapos ang panluloko niyo at pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa anak ko. Galit na sambit ni Melody. Inutusan na rin ni Guillermo ang mga pulis na dakpin ang mag-ina. Kahit nagmakaawa pa sila ay ayaw na silang pakinggan pa ni Don David dahil sinira na nila ang tiwala nito sa kanila. Nang madakip na nga ang mag-ina ay doon na lumapit si Don David sa kanyang anak na si Melody upang humingi ng tawad. Melody anak, forgive me. Forgive me dahil mas pinaniwalaan ka sa lakas sa sayo kesa sayo na sarili kong dugo at laman. I know that I don't deserve your forgiveness. Pero handa akong harapin ang consequences ng wrong actions ko. Paghingi ng tawad ng Don. Dad, you don't need to take the consequences. You're still my dad. At wala na sa akin yun. Ang mahalaga ay nakalaya ka na sa kasamaan ni na Brigida at Stacy. And besides, mahal kita, Dad. At kung nagalit man ako sa'yo noon, yun ay dahil mahal kita. At ikaw na lang natitira kong pamilya. Maluha-luha namang sagot ni Stacy sa ama. Kaya lalong nakonsensya ang Don sa kanyang mga nagawa at mas lalong hinangaan ang anak sa kabutihan ng puso nito. Thank you, anak. Manang-mana ka talaga sa mommy mo na napakabait. Kaya nga nagigilty ako sa ginawa ko. Sabi ni Don, David, that's okay, Dad. Anyway, here's your apo. His name is Martin. Sabi ni Melody. Tinitigan ni Don David si Martin. Nginitian niya ito at pinalapit sa kanya. Apo ko, halika. Buong puso niyang sabi. Lolo? Masayang sabi naman ni Martin. Matapos ang naging unos sa pamilya nila, ay ibinahay na rin ni Guillermo ang kanyang mag-ina at doon ay pinakasalan na kaagad si Melody. Nagsimula sila ng panibago at sigurado na si Guillermo na hindi na sila manghihiwalay pa at mawawalay sa isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!